Magandang araw sa ating lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, manonood. Ako po si Teacher Elvin Sabrin at welcome na naman po tayo sa isang episode ng makabuluhang edisyon ng Tagumpay sa Eskwelahan. Ngayong araw na ito, tayo po ay magbabiyahe sa puso ng isang institusyong tumutulong maghanda ng mga manggagawa para sa ubasan ng Panginoon, ang Asia Harvesters College and Seminary. Pag-uusapan natin kung paano hinuhubog ng Christian education hindi lamang ang kaalaman, kundi ang buong pagkatao ng isang estudyante para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Tara na! EHCS family, it begins with witnessing for Jesus Christ in our home, in our school, wherever we go. We need to witness. That is what we are in the kingdom of God. That is who we are in the kingdom of God. Yan, nagpapatuloy po tayo sa ating episode sa Tagumpay sa Eskwelahan. Nandito po tayo sa Asia Harvesters College and Seminary. At kasama po natin ngayon ang isa sa mga professor sa paaralang ito. At syempre magpapakilala siya sa atin. So ma'am, welcome po sa ating programa. Welcome po sir at welcome po sa lahat na nanonood. Ako po ay si Professor Jasmine Fuentes and I am also a pastor in Talban, pastoring Awesome Grace Christian Church in Montalban. At I'm also a public school teacher in Montalban, Rodriguez. The name of the school is Tagumpay National High School. Nako, sakto pala sa programa rin natin, no? Tagumpay sa Eskwelahan. No? I'm a mother of 3, yan, and also a professor dito sa Asia Harvester College and Seminary. Yeah. For how many years na nga po kayo nagtuturo din sa paaralan po ito, ma'am? Dito po, since pandemic po. Since pandemic. So almost mga 5 years na rin po, no? Ayan, and so of course, magkasama rin kami sa faculty ni Ma'am Jasmine at we're very blessed to be of service sa paaralang ito na iitaguyod ang Christian education. Kaya ito namang sa bahaging ito, nakasama natin si Ma'am Jasmine, ay pag-uusapan natin ano po yung malaking kontribusyon ng Christian education at kanina pa natin tinatalakay yung kahalagahan nito. Ngayon naman para kay Ma'am Jasmine. Kuta, nabanggit niyo po no, na kayo po ay isa ring pastor, meron po din kayong paaralan at the same time, kayo rin po yung nagtuturo dito sa paaralan ito. Tapos public school teacher din po kayo. So, gaano kalaki po yung impact ng Christian education sa inyo pong buhay? Napakalaki pong impact ng Christian education dahil nga ito yung kinuha kong course, no? As I graduate in a Bible school, kinuha ko yung Christian education at ang major ko po is values education. Redundant na yan, no? Christian education, values education. At kumuha ko ng specialization ng early childhood education. Bakit napakalaki? Kasi kailangan ng values ng Christian education sa senaryo na bata pa hanggang paglaki niya. Sabi nga sa Proverbs 22:6. Yes. Train up a child in a way he should go, so when he is old, he will not depart it. Kailangan ng Word of God, kailangan ng pagpapahalaga sa aspeto ng paggalang at gain din, no, doon sa obedience. Kasi sa family talaga yun nag-start. Yung education, good education na merong fear sa Lord. At yun ang mag-establish ng magandang Christian education. Kaya din yung kaya din yun yung ginusto ko na hindi ko na ginusto, yung dinesire ko na makapagturo sa public school. Yes. Kasi nandoon na hindi na ako maghahanap ng tuturuan ko kasi pag in a church kasi kailangan ko pang mag-invite, tama po ba? Pero andito sa paaralan, sa Tagumpay. Sa Tagumpay, nandiyan na sila. I-impart mo na lang yung kahalagahan ng mabuting asa. Siguro po ma'am, dahil nabanggit nyo nga po na kayo po ay nagtatrabaho din sa pampublikong paaralan, sa mga katagumpay naman natin ng mga guro na sumusubaybay.
sa programang ito, maaari niyo po bang ibigay din po yung karanasan naman po ninyo kung paano ninyo na ipapasok sa inyong pagtuturo yung Christian education? Ayan. Kahit kayo po nasa public, di ba? Opo. Word of God, syempre, napakagandang instrumento ng pagtuturo ang salita ng Diyos. At ito yung mga kapagbabago. Kasi hindi ko naman sila kayang baguhin. So Lord lang pwede makapagpabago sa mga bata, sa mga estudyante ko. At kung paano ako makapagturo at makapag-deal sa kanila, it is the work of the Holy Spirit talaga. Kasi hindi man nagpapakilala sa kanila as a pastor or as a Christian, pero nakikita kasi in the way you speak and the way you treat them, at nandun yung respeto. At maganda kasing makita sa mga bata, sa mga tinuturuan, yung kabutihang asa sa panahon ngayon. Opo. Lalo na't may GMRC law na, di ba? Opo, batas na siya. Napakahalaga po. Kaya nga po, ito rin po yung pagbabalik ko dito sa Asia Harvester ay isa din pong motivation para doon sa educators na nag-graduate sa college na ito. Ma-impart ko sa kanila na you are very needed sa field ng education. Yung pagtuturo ng values po. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Tama yun, no? Kagaya rin ng china-challenge ko. Kaya dalawa kami ni Ma'am Jasmine sa Christian education talaga dito sa Asia Harvesters College and Seminary dahil yung encouragement natin na maraming mga napoproduce tayong mga graduates, maraming mga educators na napoproduce, pero mas lalong dapat na marami pa dun sa Christian education dahil ini-integrate natin ang salita ng Diyos sa lahat ng asignatura. No? Hindi lang for values education, kundi sa lahat ng ginagawa po na, sa lahat ng subjects, yun ang ating ginagawa. At yun ang tinuturo din natin sa ating mga estudyante. Nabanggit nyo po yung mga estudyante natin dito, no, sa Asia Harvesters College and Seminary. Paano nyo naman po nakikita ang graduates ng AHCS sa mga darating na panahon? Ayan, syempre, sa mga 10 years from now, 5 years from now, I see them na syempre, sila po ay nagtuturo na. Yan, no? After they graduate sa Asia Harvester, nakapagturo na in the field of theology and education, kung sa public man yan or private. Nagiging kagamit-gamit yung talento ng mga bagay na natutunan nila dito sa ating paaralan. At syempre, yung mas mahalaga doon is yung makapag-set sila ng legacy na hindi lang sila yung nandoon sa field na yon, makapag-encourage pa sila ng mga educators. Ang ganda po nung binanggit nyo yung kagamit-gamit at sila rin mula sa kanila ay makapag-anyaya pa ng iba pa na gagamitin din naman ng Panginoon para sa ganitong gawain. Usually, pag ginanggit kasing seminary, ang tingin nila magpapastor kagad, di ba? Pero dito sa atin, sa Asia Harvesters College and Seminary, makikita po natin na holistic ang ating approach sa ating pag-aaral. So, hindi po porket nag-enroll kayo rito ay kailangan maging pastor kagad, kundi maaari maging teacher. At sa iba-iba pang mga larangan, ano po, kagaya na nabanggit sa atin ni Ma'am Jasmine, ang mahalaga dyan ay dala-dala po ninyo yung Christian education saan man po kayo pumaroon. Ayan. So, yan. Maraming salamat po, Ma'am Jasmine, sa inyo pong in-impart sa atin sa bahaging ito ng ating programa at sa mga katagumpay natin na gusto rin ma-experience ang ganito, no? Sa mga nag-iisip pa dyan, baka fresh graduate pa lang kayo ng senior high school o kaya naman ay gusto nyo mag-aral ulit. Narito po ang Asia Harvesters College and Seminary para kayo tulungan sa inyong lakbayin, lalo na patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos na magagamit sa sekular man o sa simbahan natin yan. No? Narito po ang paaralang ito para
kayo ay samahan sa lakbayang ito. Mga katagumpay, sa ating pag-aaral at pagtuturo, madalas gusto natin laging tama ang sagot, laging ayos ang plano, at laging malinaw ang direksyon. Pero ang totoo, hindi natin kayang gawin lahat mag-isa. Sabi nga sa aklat na What's in Your Hand ni Coach Lan Fernandez, hinahanap ng Diyos ang mga taong bukas sa kanyang gabay at handang magpagamit sa kanya. Kapag ikaw ay estudyante, bukas ka ba na turuan hindi lang ng iyong guro, kundi ng Diyos mismo? Bilang guro, handa ka bang hayaan ang Panginoon na gumamit ng inyong buhay para hubugin ang iyong mga estudyante? Tandaan, sa bukas na puso, mas malinaw ang landas. At kung ipagagamit natin ang ating talino, talento at buhay sa Diyos, tiyak na mayroong mas mataas na layunin at tagumpay na naghihintay. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Kasama ka sa bawat habang alamin mo anong nasa iyong palad. Ang isang guro ay hindi lang nagtuturo ng kaalaman, kundi nagbubukas din ng puso at isipan ng mga estudyante. Sa Asia Harvesters College and Seminary, makikita natin ang mga professor hindi lang profesional sa klase, kundi tagapaghubog ng pananampalataya, karakter at pangarap. Sila ang patunay na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang para sa talino, kundi para sa buong pagkatao. Ay dapat pala, ang guro ay hindi lang tagapagturo, kundi gabay tungo sa mas makabuluhang buhay. Aking impormasyon, dapat alamin. Sa Asia Harvesters College and Seminary, hindi lang kaalaman ang binibigay, kundi pananampalataya, disiplina at puso para maglingkod sa ating Panginoon. Sa ganitong klaseng edukasyon, natututo tayong hindi lang maging mahusay, kundi maging tapat sa ating pagkatawag. Narinig natin, napanood natin at nasaksihan natin sa episode natin ito kung paanong ang Diyos ang naglalagay ng mga estudyante sa paaralang ito at kung paano mas lalo nahubog ang kanilang kasanayan, ang kanilang kaalaman at higit sa lahat, ang kanilang puso ay kung paanong binago ng Panginoon at kung paanong sila ngayon ay sumusunod sa kanyang panawagan na humayo at ipangalat ang kanyang mga salita sa lahat ng tao. Kaya naman, kung ikaw rin ay tinatawag ng Diyos sa ganitong uri ng paglilingkod, abay huwag ka na mag-atubili at subukan ang paaralang ito, hindi lamang ito, yung mga paaralan na maglalapit sa inyo sa ating Panginoon na magawa mo ang misyon na kanyang pinapagawa sa iyong buhay. Kung may panawagan ka sa paglilingkod o nais mong magpatuloy sa mas malalim na kaalaman sa salita ng Diyos, baka ito na ang pagkakataon na para sa iyo. Ako si Teacher Elvin Saborin at ito ang Tagumpay sa Eskwelahan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Sa bawat test, sa bawat quiz, si Lord ang lakas na nagbigay ng wisdom. Sa bawat pagod, sa bawat hirap, may tagumpay sa eskwela. Sa Kanya ang lahat ng tagumpay. Tagumpay sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!